Yo, magandang araw mga ka-solar. So sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng ATS with relay. So finally no, after ilang weeks, dumating na rin yung order natin galing China. So ito yung CNC na ATS, automatic transfer switch with relay. So ito nga pala yung forma niya no. Tignan natin. So itong relay, maliit lang to. So ganito lang yung forma niya. Tapos itong ATS naman is ito yung klase na niya. Mas malamang nakikita niyo na to sa mga vlog. So ganito no. Yan yung forma niya. So sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano yan i-wiring sa inyong solar setup. At bali priority is ang solar setup, tapos ang backup is ang grid na power. So lalagyan natin yan ng relay para merong delay sa pagbalik to priority na power if ever pumalya or maglobat yung solar. So meron siyang time difference para kasi yun kasi nakakasira sa mga ATS yung pabalik-balik yung pag-switch from priority to backup. So lalagyan natin ng relay para ma-avoid yung pagkasira ng ating ATS kapag pabalik-balik siya ng ilan ng segundo. Okay? So bago natin yung i-wiring, so pakita muna natin ang diagram at breakdown kung paano ito siya i-wiring. So tara. So heto na nga mga ka-solar. So ito yung CNC na automatic transfer switch na pwede siya sa 100 amperes yung rated capacity niya, and then 2 polarity. So meron lang siyang live at neutral na linya. So atin muna pag-usapan ang kanyang different parts para maintindihan nyo kung saan nyo ilalagay yung iba't ibang wire ng iyong solar setup sa paggamit ng ATS na to, okay? So unang-una, dito po sa source A, dito nyo ilalagay ang inyong priority na linya. So ito yung galing sa solar. Kung sakali yung priority source nyo ay solar output, so bale, itong R, nagsisignify po ito yung live na linya, tapos itong N is ang neutral. So dito nyo ilalagay banda ang live na linya galing kay solar, bali galing sa solar inverter nyo, tapos dito banda rin naman ang inyong neutral line para sa inyong galing pa rin sa inyong solar AC output ng inyong inverter. Tapos dito banda naman, ito yung source B o yung backup nyo na power. So in our case, since solar setup yung pinag-uusapan natin, yung ate pong backup is ang grid or utility. So nagsisilbi siyang backup na magta-transfer kapag nalobat na o pumalya yung ating solar inverter. So lilipat siya dun sa grid kapag nalobat na yung ating battery or pumalya yung ating solar inverter. So again, dito rin ilagay nyo ang live line na galing sa inyong grid, at ito naman po is yung neutral line. So bali si N neutral, tapos si R ay ang live. Tapos ito pong pinaka nasa ibaba po natin, dito po ang load. So diyan ilalagay yung live at neutral na wire na para sa load, o for example yung linya na papunta sa ating breaker ng ating bahay. So bali ito yung papunta sa bahay natin. So ito naman, meron tayo ditong switch. So, as you can see, merong nakasulat na manual at merong nakasulat na auto. So, if mag-auto mode ka, si ATS na mismo ang magdetermine kung lilipat ba siya or hindi. Lilipat ba siya from priority to backup or hindi. Yan ang purpose niya. At kapag auto mode ka, hindi mo yan matitwist itong arrow na to o itong controller. Kasi yan yung magpapalipat-lipat from source A or papunta ba siyang source B. So, if naka-automatic mode ka, si ATS na ang bahala dyan. Pero, pwede mo rin yang gawing manual mode. Which, in this case, kapag naka-manual mode ka, once gusto mong ilipat sa second na source or your backup, or ilipat mo naman papunta sa priority, ikaw na mismo yung magtitwist niyang knob para ma-transfer from either source A or source B. So, yan po siya. Tapos, ito pong banda rito, itong may green, ito po ang ating mga controllers. O bale, sila yung nagde-detect ng signal kung meron na bang kuryente sa source A or sa kuryente galing sa source B. At dito rin sila magde-decide, bale, kung lilipat na ba sa kabilang source ng power, for example, from solar papunta bang grid or from grid back to solar.
So, as you can see, meron itong nakasulat na AR tapos AN. So, bale, ang dito nyo rin ilalagay, bale, ipaparallel nyo lang yung linya from AR tapos itong si N. Bale, ganito. At same thing din po dito sa ating controller sa ibaba. Bale, ito yung para sa backup naman na controller. So, yan yung different parts niya. So, ipakita na natin yung diagram. So, if wala kang relay na gagamitin, ito yung diagram na gagamitin mo sa pag-setup ng ATS. So, as you can see, priority source natin dito sa picture ay solar. So, from solar, meron tayong breaker na naka-install. So, nilagay lang natin yung neutral line, tapos ang kanyang live line. Tapos, nakaparallel lang siya papunta dito sa ating mga controller, which is AR tapos AN. Madali lang siya, guys. I-match nyo lang yung letter na R at N. Kung saan banda ba dito, AR at AN. So, ganun lang. And the same thing din dito sa ating backup source, which is si grid. Nakalagay rito ang ating live wire sa R, tapos si neutral line sa N. Tapos, again, magparallel lang kayo ng linya para ilagay nyo sa BR at tapos sa BN para sa kanyang controller. Bali, doon kasi sila magde-decide kung lilipat ba sa kabila or hindi. Now, kung mag-install kayo ng relay, kasi ang purpose kasi ng relay kapag, for example, pumalya lang solar mo or naglobat yung battery, lipat yan sa grid, di ba? Kapag bumalik na naman ang solar mo, meron siyang time delay, time difference between sa pagbalik niya tapos kung kailan babalik talaga yung ATS back to solar priority. Kasi meron kasing cases na nangyayari na kapag bumalik, nag-transfer siya sa grid, tapos nagka-power ulit si solar pero unstable pa, bumalik sa solar, pero na-detect ng ATS na, uy, unstable pa si solar, bumalik na naman sa grid. So in that case, frequent yung transitions niya from one source to another and nakakasira yun ng ATS. So, mas mabuti na lagyan natin ng relay para merong time difference between sa pagbalik to different source and then mabigyan pa natin ng oras para mag-stabilize yung power output in this case na ating priority, which is si solar. Kasi kapag nag-on tayo ng solar, it will still take a few seconds bago yan mag-stabilize yung power na kanyang ibinibigay. So, yan yung purpose ng relay, kaya nag-i-install tayo ng relay sa ating mga ATS. So, sa mga gusto na mag-install ng relay sa kanilang mga ATS, ito po yung diagram na dapat nyo sundin. So, ang relay din na aking ginamit para dito is relay na from the same company, CNC. So, basically, ito lang gagawin nyo. Same lang yung wiring para sa backup source sa grid as shown previously sa previous slide, same lang. Yung kinaibahan lang niya is yung wiring para sa ating priority. So, bale, ito yung mangyayari. Yung neutral line nyo, magpaparallel kayo papunta sa AN or sa neutral na controller ni ATS. And then, dito naman sa inyong relay, magparallel din kayo from neutral papunta sa A2. Kita nyo naman, if bibili kayo ng relay na to, makikita nyo yung different numbering niya. So, klaro siya. So, iparallel nyo yan sa A2. So, yan yung connection for the neutral line. Ito namang si live line, galing dito sa priority source, which is solar, dito na breaker, ilagay nyo dito sa R, sa ATS. Pagkatapos niyan, magparallel kayo dito na naman sa A1 ni relay. Tapos, wag kayong magparallel galing dito sa R papunta sa controller kasi di yan ang tamang wiring niyan. So, bale, ito mangyayari. Si R, nakaparallel siya dito sa A1 ni CNC na relay. Tapos, nakaparallel na naman dito sa number 15. Dito sa ibaba ng ating relay. Tapos, yung linya na ating i-connect para sa AR na controller dito sa priority natin is galing na dito sa 18 ng relay. So, as you can see naman, ito yung linya niya papunta sa AR.
So bali yung nangyayari kasi guys is that once bumalik yung power ni priority or ni solar, dadaan muna siya dito sa 15 o bali dadaan siya sa relay. Tapos si relay na naman, kung ilang oras yung sinet nyo, or I mean ilang segundo yung sinet nyo na delay timer, i-hold niya muna yung signal for that specific amount of seconds bago niya i-release dito banda sa 18. Papunta sa ating controller na andito sa ating AR. So bali yun yung how it works electronically, no. So nagiging time delay si relay natin para hindi agad-agad na mag-transfer through priority source itong ating ATS. So eto naman yung different parts ni relay. Multifunctional relay kasi to, pwede delay yung on or off, pero in this case on yung gamit natin, so on delay timer siya. I-set nyo yan to letter A. So pinakauna, that's letter A. Tapos yung itong pangalawa na naman na button or knob, yan po ay yung percentage ng oras. Tapos ito yung pinakaitaas, dyan na po yung segundo o minuto. So for example, meron tayo ditong 1 minute. 1 minute yung pinili nyo na delay time. So dito sa number 2, iset nyo yan at 100%. So bale, 1 minute times 100%. So 1 minute talaga yung delay niyan. Pero if gusto nyo lang 30 seconds, so itong si number 2 na controller or knob, gawin nyo yung 50%. So bali, 50% ni 1 minute. So ganun yung sistema niya. Okay? So I hope nakuha nyo yung how this electronic works. So tara, proceed na tayo sa actual installation ng ating relay. So ito yung current connection ko guys sa aking One Solar na setup. So bale, as you can see, meron tong AC input, ito yung live, tapos ito yung neutral, tapos AC output, neutral at live. So itong ating AC in, galing ito dito. So bale, yung gagawin natin is itong AC out, gagawin natin sa breaker. So dito natin siya nilalagay para sa ating ATS. Tapos ito namang AC in na galing dun dito is ilalagay natin dito sa ATS. So yung ATS natin is din-rail siya. So bale ganyan yung pagka-setup niya. Ganyan. So from dito, AC out, wire natin papunta sa breaker, tapos si breaker papunta dito. Itong solar output na breaker, wire dyan, papunta dito. So ito yung priority. Pagkatapos naman is itong si AC in na galing sa grid, kukunin natin yan at ilalagay natin dito sa source B, dito banda. Okay. Tapos itong relay naman, lalagyan natin yung mga switch, control switch, control wiring. So as pinakita na ko kanina sa ating diagram, susundan nyo na lang. Okay, tara. So una natin kunin is itong si AC in na galing sa grid. So pinatay ko na yung breaker dun. So pwede natin to tanggalin. So ito na siya guys, si live at si neutral ng AC in na galing sa grid. So bale, ito yung ating backup source. So gagawin natin, kukunin natin to, tapos ipapadaan natin dito sa ilalim, dito banda. Baliga dyan, pinadaan ko lang dito. Ayan. Tapos itong ATS natin, yan lang siguro yan sa gilid. So yan, to. Tapos lagay natin siya dito sa ating source B, dito banda. Lagyan lang din natin to, mag-crimp tayo nito ng nakaparallel para sa kanyang control wiring dito. So pakita ko sa inyo. So bale ito siya guys, kita nyo, nagparallel ako para dito sa ating control switch. So ito nga palang R, yan ang ating live wire, tapos ang N is ang neutral.
So, kita nyo yan. Bale, yung backup na R o yung live, parallel nyo lang from dito punta dito sa BR, tapos itong si N parallel din dito sa BN. Okay, so ito nga pala yung live wire natin. So minarkahan ko siya, no, para di ma-exchange, tapos na parallel na din yan. So yan yung forma niya. Dito live wire galing sa ating backup source, which is ang grid, tapos naka-parallel yan papunta sa ating control na BR. So R stands for live wire yan. Tapos itong si N naman, neutral. Ito, nalagay ko rin dito, tapos naka-parallel dito sa BN. So ito na yung forma niya pag nakasalpak na sa ating distribution box. So 4 ways pala to, no? 4 ways. I mean 8 ways. Tapos sunod nating i-wiring is ang ating load na wire. So ito yung live, pula, tapos neutral is yung puti. So dapat ito sa likuran doon banda. So dapat tanggalin ko muna tong dalawa para masalpak ko ito. So ayan na siya, guys. Nilagay ko na yung load, live at neutral na wire. So ito siya. So mamaya ko na lang to ilalagay dito once na finish ko na to, para isahan lang siyang i-off ko. Isahang brown out lang, bale. So sunod natin i-wiring is galing dito. Bale, ang breaker sa main, sa priority source, which is ang solar, wiring natin dito, papunta dito at dito. Okay, so heto na yung neutral wire natin, guys. So nilagyan ko na ng label, neutral. So ito, papunta siya dito. So di ko pa pinutol kasi mamaya na pagkatapos ko mag-wire nitong live. So ito nga pala sa neutral, magja-jumper ka nito. Bale, ito white, punta dito sa N. Mag-jumper ka N, papunta dito sa AN. Tapos another, parallel from N to AN. Tapos isang wire na naman from N papunta dito sa ating relay, dito sa A2. Okay, so ngayon sa live, ditong sa L, sa live na wire, itong pula, nag-jumper na rin ako kasi ito ilalagay natin dito, parallel natin siya dito sa 15. Okay, so yun yung pagka-setup niya para sa relay. So papunta itong live dito, tapos dito sa 15 sa relay. So ito na nga, guys. As you can see, yung live natin, na jumper na natin papunta dito sa 15. Tapos ito namang neutral natin, na parallel na natin papunta dito sa AN. Tapos yung isang wire naman papunta dito sa A2 ng relay. So next na ating ilalagay is ito namang live wire dito sa R. Tapos mag jumper na naman tayo dito sa R, papunta dito sa A1. So dalawang wire lang yun. So again, dito sa R, itong live na wire papunta dito sa A1. Okay, so ito na yung live wire na nalagay natin sa R. Tapos itong parallel cable niya, yung papunta sa relay, is dito na sa A1. Okay, so last na ating ilalagay ay itong AR, ito yung control para sa main supply na live, papunta dito sa ating number 18. Yan siya, number 18. Yan natin ilalagay. Okay, finally, guys, so tapos na natin ma-wiring yung AR. Papunta yan dito sa number 18. Okay, so ngayon papatayin na natin to para natin na ma-transfer ito dito, tapos ito naman dito. Okay, so ito na, guys, finally natapos nating ma-wiring. So ito yung ATS natin as shown kanina, no, na-wire natin. So na-replace natin yung main na linya. So papunta ito dito sa load. Tapos itong backup is dito siya sa grid.
Tapos yung main, yung priority is dito sa ating solar as shown naman, di ba? Dito. Sige. So, as of now, ang ating settings nito is naka source B siya, tapos naka auto mode, which means kung i-on ko ito, una kong i-on tong grid, dito siya, maka power up to siya. Tapos, yung ating on delay timer, bali delay yung pag-on niya, is set to natin. Ito yung pag-set niya, bali. Dapat letter A yan, kasi A is on, bali delay ang pag-on niya. Tapos, yung time is nakaset siya to 1 minute, tapos as of now, 40%. So, gawin natin itong 100%. As of now, kasi nga, first start up niya. So, bale, delay siya mag-on for 1 minute. 100% of 1 minute. So, i-on ko itong grid na breaker. Magsusupply na yan ng kuryente. Tapos, after 1 minute na mag-on ako nitong solar, tsaka pa siya lilipat. Okay, so tignan natin kung successful ba. So, to on lang natin yung grid na breaker. Yun. Ka-on na siya. So, as you can see, umilaw na yung B. Ibig sabihin, source B. So, ngayon, i-on na natin itong ating mga breaker sa bahay. Yun. Umilaw na siya. So, isa-isahin natin. Ting SPO. To house. So, yun. Na may reading na ibig sabihin na supply na ng kuryente dun sa bahay. Ito, lights. Tapos, ito naman sa room ko. Yun. So, as you can see, meron na tayong ilaw. So, working yung backup power niya. And, dito naman sa ating wattmeter sa grid, tumatakbo na siya. So, ibig sabihin, nakakasupply siya sa buong bahay natin. Now, i-on na natin ang ating solar. So, una natin gawin, on natin tong battery. Yun. Tapos, i-on natin ang ating inverter. Long press lang. So, nag-start up na siya. As you can see, welcome to use. So, wala siyang load, 0%. Tapos, kung titignan nyo sa battery, maintaining power lang yan ng inverter. So, wala talaga nasa-supply na load sa buong bahay. So, i-on na rin natin itong ating PV isolator kasi na-off to natin kanina. Ito yung DC breaker. Okay. So, meron na, umilaw na yung PV niya. So, lastly, i-on na rin natin itong breaker para sa ating supply. Bali, sa solar ito para masupplyan dito ang priority dito sa ating ATS. Yun. So, as you can see, pag on ko, nag-blink na ang red. Ibig sabihin, nag-start na yun ang countdown. So, after na mga 1 minute yan, babalik na yan sa solar. So, let's check. So, tignan nyo lang. Let's just wait. Matapos ang countdown ay dilipat na yan. Ang ating ATS to A or to the priority mode. Naka-automatic mode yan. Auto mode. So, let's see. 30 minutes, 30 seconds na ang lumipas. Okay. As of now, grid pa rin yung pinagkukunan natin ng kuryente. Kitang-kita naman. Okay, hintayin natin. 40 seconds. So, nagbi-blink pa siya. Kita naman, nagbi-blink ko yung red. Yun. Lumipat na. Nagulat ako dun ah. Yun. So, success! As you can see, yun, lumaki na yung minus dito. So, ibig sabihin, ang supply ng load na ay solar. Tapos, tignan natin dito sa grid, 0 watts na siya. So, ibig sabihin, di na dito kumukuha ng kuryente para i-supply sa buong bahay. So, yun guys. Successful ang ating installation ng ATS. So, CNC ATS 100
amperes to polarity, live at neutral, tapos meron tayong ina dito na delay timer. So 1 minute yung sinet natin para hindi siya madaling masira, kasi kapag nagpabalik-balik to na grid to solar, ganyan, yun yung nakakasira sa ating ATS. So yun, successful.